Na-trade na din si Anthony Davis papuntang Wizards kasama si Jaden Hardy at D'Angelo Russell na ang kapalit naman si Chris Middleton kasama pa ang 3 player plus meron 2 first rounder at 3 second rounder. By long term, panalo ang Dallas sa trade dahil dati talo sila sa Luka trade, isang first rounder lang ang nakuha nila mula dito kay Luka. Tapos nawala na sa Dallas itong si Anthony Davis na ang naging kapalit naman 2026 at 2030 first round pick. Malaking package din yung nakuha ng Dallas dito kay Anthony Davis kumpara sa mga player na na-trade nung nakaraan. Akala ko pa nga jackpot ng matindi yung Dallas. Kaso napansin ko 2026 first rounder ng Thunder pala yung ibinigay ng Wizards, hindi yung mismong kanila. Posibleng hindi rin ganong kataas ang first rounder na makuha ng Dallas kasi galing sa Thunder yun na number 1 team. Nawala naman ang pressure sa Dallas na ma-assign ng extension si Anthony Davis at i-accept di umano ni AD ang kanyang player option. Wala ding indication na iba-buy out si Anthony Davis, hindi katulad ni Chris Middleton bago siya na-trade. Official nang pwedeng mag-reveal ng Dallas dahil meron na silang draft asset at nasa $150 million na guaranteed money pagdating ng off-season dahil si Middleton mag-e-expire na ang kanyang kontrata. Magkakaroon din ng malaking tax space ang Dallas para makapag-build around dito kay Flagg. Si Kyrie naman isang beses lang nakitang magkasama silang dalawa ni Anthony Davis, ito pa yung Houston Rockets. Hindi pa sigurado kung makakabalik this season si Kyrie. May possibility na mamove din si Kyrie by draft night. Nasa 11 months pa lang si Kyrie ng kanyang recovery at mahihirapan din ang Dallas na makahabol sa standing. Dahil ang pag-asa na lang ngayon ng Dallas ay makahabol sa tanking at makuha yung at least top 5 or top 8 ng first round pagdating ng June dahil magagaling na player din na pwedeng isama kay Flagg ang pwede nilang makuha. Tinrade naman ng Philadelphia si Jared McCain papuntang Thunder kapalit ang 2026 first round ng Rockets at 3 second rounder. Kasabay yan na magkaroon din si SGA ng injury. Abdominal injury ang nakuha nitong si SGA at after All-Star Weekend pa siya pwedeng makabalik. Kaya pala si Kawhi napili agad bilang All-Star na nilagay pa si Town sa World Team. Replacement pala talaga si Kawhi, alam na kasing merong injury si SGA. Si Jared McCain naman parang natamaan ng sophomore jinx, nawala sa rotation ng Sixers pero maganda dati kasi ang rookie season niya bago na injured. Pero hindi siya ganun ka-secure sa rotation pagdating sa OKC dahil marami ng guards ang andon at mga formidable perimeter defender pa katulad ni Caruso, Cason Wallace at si Lu Dort. Si Coby White naman na-trade din papuntang Hornets kasama si Mike Conley, nakaka-trade lang din sa Bulls noong nakaraan. Kapalit sina Sexton, Osman Deng at 3 second rounder. Mostly ng trade na to para sa cap space dahil si Coby White for extension na sa offseason katulad lang din ni Vucevic. Si Chris Paul naman pinadala ng Clippers sa Raptors bilang part ng 3-team deal kasama ang Brooklyn na nakuha nila si Abaji. Kaya sabi ko dati, hindi makapunta ng ibang team si CP3 hanggat hindi pinapakawalan officially ng Clippers yung rights niya. Based naman sa Raptors, hindi na kailangan mag-report ni Chris Paul sa team dahil gagamitin pa rin siya bilang trade piece. Ang Clippers naman dahil sa mga nagawa nilang transaction, nakagawa sila ng tax space para makapaggawa pa ng isang move pagdating ng mismong deadline. Si Lonzo naman na trade na papuntang Jazz mula Cleveland. Naglilinis kasi ng tax itong Cavaliers dahil sila yung team na lagpas sa second tax apron. Nagsimula yun nung i-trade nila si Hunter. Kaya nga sabi ko dati may possibility pa na ma-i-trade itong si Dennis Schroeder kasi ang hinahabol talaga ng Cavaliers dati si Anthony Davis kaso na-trade na papuntang Wizards at isa pa pumupwesto ang Cavaliers para kay Giannis. Pwede kasi nilang ipalit si Evan Mobley kung sakali pero dahil lunod sa tax apron ang Cleveland mahihirapan silang maglinis ng roster na based din naman sa agent ni Lonzo after ma-trade. Malamang i-buyout din siya ng Jazz para makalipat ng ibang team. Dahil naman sa tinrade ng Minnesota si Mike Conley, nagkaroon sila ng tax space. Nilagay di umano sa trade block si Donte, Randle, McDaniels at Gobert para kay Giannis. Either sa 3 or 2 na yan ang maibigay ng Minnesota sa Bucks. Malaki ang kontrata ni Randle at Gobert pero ang big time player doon si McDaniels. Matagal na kasing iniiwasan ng Minnesotang i-trade siya. May sapat na cap space at player ang Minnesota para kay Giannis. Kaso wala silang sapat na draft picks. Si Giannis sa mga interview, ini-insist pa rin niya na loyal siya sa Milwaukee Bucks.
Si Draymond Green naman parang nagpaalam na sa Golden State sa post-game interview niya dahil sinabi niyang hindi na masama yung naging run niya sa Golden State. Dati confident pa si Green na hindi mati-trade dahil sino daw yung source, parang nakakaramdam na rin siya. 3 player kasi ang nilagay ng Golden State sa trade block para kay Giannis, si Green, Kuminga at Podziemski, plus multiple first rounder, hanggang 4 na draft picks ang pwedeng ibigay ng Golden State sa Bucks. Warriors pa rin kasi ang frontrunner pagdating sa draft picks, na yung Miami mukhang nakaramdam na kaya nilipat nila yung focus kay Ja Morant na gustong makuha pagdating ng deadline. Sila yung frontrunner para sa kanya. Kaya kapag hindi natuloy or tinuloy ng Miami yung trade kay Giannis, officially talagang namuti ang mata ni Pat Riley. Ang Warriors naman hindi alam kung mamumuti dahil based sa report hindi interesadong maglaro si Giannis sa Golden State dahil sa mga tumatandang player at mawawalan din ang Warriors ng pagkakataon na makabuo ng formidable lineup. So no choice naman si Giannis kung saan siya ipadala nitong Milwaukee Bucks. Pero kung sabi ni Giannis hindi siya interesadong maglaro, meron kasing malaking risk para sa Golden State. Si Butler, Giannis at Steph kung sakali magsama sa Warriors, sakop nun ang malaking tax at salary cap. Mawawala ng Golden State ng first rounder at pangatlo, malaking risk doon na umalis si Giannis by 2027 off-season, 1 year from now kung sakaling sa Warriors siya mapunta. Si Butler kung sakaling maiwan sa Golden State, makakabalik siya February 2027 kung sakaling walang problema sa recovery. Merong player option si Giannis by 2027 off-season. Bukod pa doon, kailangan makabuo ng Golden State ng lineup this July 2026 para sila naging Phoenix Suns at Milwaukee Bucks. Wala silang tax apron, wala din silang draft picks kung sakaling makuha si Giannis at hindi pa nila alam kung mariretain nila or gusto magstay. Si Draymond Green meron kasing backup plan na kapag na-trade siya sa Milwaukee Bucks, magpapa-buyout siya na malamang mahirapan siyang i-buyout ng Bucks dahil meron pang kontratang natitira si Damian Lillard dun. Ito rin yung na-buyout. Plano kasi niyang sumama kay LeBron. Parang iniwan na talaga si Steph. Kahit hindi siya matrade, yung statement kasi niya parang ayaw na niyang kasama si Steph dun. 3.5 teams na lang kasi ang may interest kay Giannis: Golden State, Knicks at Minnesota. Interesado pa naman si Giannis na makasama si Anthony Edwards. Gagawa sila yata ng maraming panganay. Pero based kay Bobby Marks, mati-trade si Giannis within 8 hours. Hindi nga lang alam kung saan. Dahil yung in-half, humahabol kasi doon ng Cavaliers na pwede makakuha kay Giannis. Pero isang team pa rin naman kasi yung formidable na pwede makakuha kay Giannis, pero wala akong makitang report na interesado sa kanya, yung San Antonio, dahil meron yung mga draft picks at mga batang player na pwedeng isama sa kanya pang long term. Yung mga naghahabol kasi sa kanya parang pang short time lang ang mangyayari.